Hello po mga ka-aquatics, ito na po ang part 2 ng video natin sa kung ano nga bang kailangan nyong ihanda bago kayo bumili ng kauna-unahan nyong crayfish. Ibabahagi po namin ngayon kung paano yung pagkondisyon ng tubig at kung ano ba ang magandang filter na effective base sa experience namin. Magsisimula po yung pagkondisyon nyo sa tubig sa pamamagitan ng paglinis doon sa napili nyong tank. Kailangan nyo po munang babaran ng tubig na may suka yung mga lalagyan na napili ninyo for 24 hours. Saka nyo po anlawan, tapos tingnan nyo po kung may maaamoy pa kayo. Ang purpose po niyan ay mawala yung epekto ng chemical na ginamit doon sa mga lalagyan. Ulitin nyo lang po yung proseso na yan hanggang sa masiguro ninyo na wala ng amoy yung paglalagyan ninyo. Kasi po, pwedeng mag-react yung chemical na ginamit sa lalagyan doon sa tubig kapag hindi nyo inayos yan. May iba pa rin pong alternative bukod sa suka, like yung dried banana leaves or dried talisay leaves, pero hindi pa po kasi namin siya nasubukan. Habang ginagawa nyo po yung unang step, mag-imbak na rin po kayo ng tubig na gagamitin ninyo para sa tank ninyo. Mas matagal pong nakaimbak yung tubig, mas maganda. Yun para po mawala yung chlorine na kasama dun sa mga tubig natin. Mamamatay po yung mga crayfish kapag chlorinated ang tubig. Pinakamaganda pong gamitin sa crayfish yung mga tubig na galing sa ilog, sapa, o kaya yung tubig poso. Kasi po makakasiguro kayo na wala ng chlorine yung mga tubig na yun. Yung mga gumagamit na rin po ng tubig ulan, which is natural, so siguro po mas maganda nga siyang gamitin. Kaya lang hindi pa po namin nasubukan. Kung gusto nyo pong makasiguro na walang chlorine ang tubig nyo, lalo na kung nakatira kayo within Metro Manila, pwede po kayong gumamit ng anti-chlorine. Ito po yung ginagamit namin. Gumagamit po kami ng 1 kutsarita sa bawat 10 galon. Kapag okay na po kayo sa unang step, maaari nyo na pong ilipat yung tubig sa mismong tank ninyo. Gumagamit po kami ng Orobiotics. Ito po yung magkasamang aqua maintenance at Nitrofix na nabibili po online. Yung aqua maintenance po, tumutulong yon sa pag-build up ng good bacteria para sa mga crayfish natin. Yung Nitrofix naman, tumutulong yon para maalis yung amoy ng tubig. Ang instruction po na makikita nyo per hektarya. Kaya po kami, medyo tansyahan na lang ang ginagawa namin. So gumagamit po kami ng 1 kutsara na solution ng aqua maintenance at Nitrofix. Tapos sinahalo namin siya sa 20 galon na tubig. Powder nyo pong mabibili yung Orobiotics, kaya kailangan nyo pong kanawin sa isang lalagyan at tubig. Tapos maghihintay po kayo ng 24 hours bago nyo siya ilagay sa tank ninyo. Gumagamit din po kami ng Vitagold. 1 bottle cap ng Vitagold sa bawat 10 galon po. Ito na po yung magiging vitamins ng mga crayfish natin. Paalala lang po, lahat po ng mga nabanggit kong sukat para po yan sa initial setup ninyo. Kung nagwa-water change na lang kayo, 50%, 80%, 30%, hindi nyo na po lalagyan ng ganong karami yung tank ninyo unless 100% water change kayo.
ito po optional na lang. Pero mas maganda po na bumili kayo ng kahit na yung maliit na gapi lang at ilagay nyo po sa tank ninyo. Makakatulong po yan para makita nyo kung mabubuhay sila or hindi. Sign po yun kung maganda ang tubig nyo. Ang last step po is maghintay po kayo ng 24 hours bago nyo po ilagay ang crayfish ninyo. Maganda po yung kasi nakapag-build up na yung good bacteria doon sa mismong tubig ninyo. Ang susunod po natin pag-uusapan ay tungkol sa water filtration. Napakahalaga po ng water filtration kasi kailangan po nating mapanatili yung kondisyon ng tubig natin. Otherwise, magkakaroon po ng risk na mamatay yung mga crayfish natin. May mga chemical compound po kasi tulad ng ammonia at iba pa na nakakasama sa mga crayfish. Ilan po sa mga signs nito yung biglang bumubula yung tubig ninyo at nagkakaroon din ng amoy yung tubig. Isa po sa ginagamit ng mga breeders ay yung tinatawag na air pump or aerator. Yung bula po na nililikha ng hangin galing sa aerator, yun yung nagiging source ng oxygen ng mga crayfish at ng mga isda na nakakatulong para maging masigla sila. Kapag aerator lang po ang gamit ninyo, kailangan po masipag kayo mag-water change kasi mabilis pong mag-accumulate ang ammonia yung bula sa tubig at mapapansin nyo po umaamoy na rin siya. Lalong-lalo na po kung bago pa lang kayo at hindi nyo pa po kontrolado yung pagkain sa mga crayfish. Normal pong pagkakamali yan ng mga baguhan. Yung po kasing mga pagkain na sumusobra na hindi nakakain ng mga crayfish natin, nagiging dumi yan at nakakadagdag po yan sa mabilis na pagdami ng ammonia. Sa bawat tank po namin, naglalagay po kami ng top filter or yung sump filter na tinatawag. Mula po nung gumamit kami ng filter, bihira na po kami magpalit ng tubig. Makakabili po kayo neto online or may mga design po kayo makikita pag nag-search kayo sa Google. Ito po yung setup namin para ron sa concrete pond. Mapapansin nyo po dyan na gumamit kami ng submersible pump. Na nakakonekta po sa unang sump. Dalawa po yung output ng unang sump namin. Yung una po, diretso yan sa pond. Napansin po kasi namin na yung direktang buga ng tubig gustong gusto ng mga crayfish. Yung pangalawang output po, nakakonekta siya sa isa pang sump kung saan nagsisilbi siya na panibagong pang-filter ng tubig. Yung output po niyan, lalabas po yan sa panibagong linya. Tapos, yung ilalabas niya para pong rainfall. Ito po yung epekto niya kapag gumagana po yung submersible pump. Para po sa kaalaman ng lahat, may mga breeders din po na hindi naman gumagamit ng aerator or air filter. Ang ginagamit po nila yung mga natural resources, yung tulad po ng asola, talisay leaves, banana leaves, hornwort at marami pang iba. Makakaasa po kayo na kapag sinubukan namin siya, ibabahagi din namin sa inyo. Pero sa ngayon po,
Tatapusin ko muna yung video dito at muli po nagpapasalamat po ako sa panonood ninyo. Hanggang sa muli!